Mapalad ang bumabasa at ang nangakikinig ng mga salita ng hula at tumutupad ng mga bagay na nangasusulat doon, sapagkat ang panahoy malapit na. Magandang gabi po. Alas 8 na naman po ng gabi at sana ay naririyan na kayo muli. Ngayong gabi, ipagpapatuloy po natin ang ating pagbabasa ng mga talata ng banal na kasulatan. Para doon sa mga bago pa lamang ho na nakakasubaybay sa atin at nakakita ng atin pong ginagawa. Ito po tuwing alas 8 ng gabi dito sa UN Television. Ito po ang aming ipinag-aanyaya. Upang huwag manatiling nasa mga bookshelves o kaya ay nakapatong sa ibabaw ng mga lamesa, sa iba't ibang mga lugar ng ating tahanan, ang ating Biblia. Ito naman ho ay ating pagtuunan ng pansin. Alam nyo, napakahalaga po nito dahil sa ang karamihan ng nadidinig nating ginagawang batayan ng kaligtasan di umano na kanilang ipinapangaral ay ang banal na kasulatan. Subalit, kuminsan ay nagkakaiba-iba sila ng mga interpretasyon. Nagkakaiba-iba sila ng mga bagay na ipinaliliwanag. At ang pinakamahalagang bagay po dito ay huwag tayong basta maniwala. Kung hindi, ating suriin, ating saliksikin at ating basahin. Kagaya rin naman ng nakasulat sa aklat ni Isaias na ang sinasabi sa 34 at 16, inyong saliksikin sa aklat ng Panginoon at inyong basahin. Yan po ang ating ipinag-aanyaya at ginagawa tuwing sumasapit ang alas 8 ng gabi. Ngayong gabi po, ipagpapatuloy natin ang pagbabasa ng mga salita ng Diyos sa mga talata ng banal na kasulatan. Kaya sana ay samahan po ninyo kami at nang sa ganon ay makita natin ang mga bagay na dapat nating maunawaan at nang hindi naman tayo basta't napaniniwala sa iba't ibang mga sinasabi ng mga nagkalat-kalat na mga mangangaral ngayon na nagsasabing sila daw ay mangangaral ng Diyos. Narito po ang pagpapatuloy ng ating pagbabasa sa mga aklat na ating inumpisahan. Unang Korinto, Kapitulo 13. Kung ako'y magsalita ng mga wika ng mga tao at ng mga anghel, datapwat wala akong pag-ibig, ay ako'y naging tanso na tumutunog o batingaw na umaalingaw-ngaw. At kung magkaroon ako ng kaloob na panghuhula at maalaman ko ang lahat ng mga hiwaga at ang lahat ng mga kaalaman, at kung magkaroon ako ng buong pananampalataya na anupat mapalipat ko ang mga bundok, datapwat wala akong pag-ibig, ay wala akong kabuluhan. At kung ipagkaloob ko ang lahat ng aking mga tinatangkilik upang ipakain sa mga dukha, at kung ibigay ko ang aking katawan upang sunugin, datapwat wala akong pag-ibig, ay walang pakikinabangin sa akin. Ang pag-ibig ay mapagpahinuhod at magandang loob. Ang pag-ibig ay hindi nananaghili. Ang pag-ibig ay hindi nagmamapuri, hindi mapagpalalo, hindi naguugaling mahalay, hindi hinahanap ang kanyang sarili, hindi nayayamot, hindi inaalumana ang masama, hindi nagagalak sa kaliguan, kundi nakikigalak sa katotohanan. Lahat ay binabata, lahat ay pinaniniwalaan, lahat ay inaasahan, lahat ay tinitiis. Ang pag-ibig ay hindi nagkukulang kailanman. Kahit maging mga hula ay mga tatapos, maging mga wika ay titigil, maging kaalaman ay mawawala. Sapagkat nangakakakilala tayo ng bahagya at nanganghuhula tayo ng bahagya. Datapwat kung dumating ang sakdal, ang bahagya ay matatapos. Nang ako'y bata pa, ay nagsasalita akong gaya ng bata. Nagdaramdam akong gaya ng bata. Nag-iisip akong gaya ng bata. Ngayong maganap ang aking pagkatao, ay iniwan ko na ang mga bagay ng pagkabata. Sapagkat ngayoy malabo tayong nakakikita sa isang salamin, ngunit pagkatapos ay makikita natin sa mukhaan. Ngayoy nakikilala ko ng bahagya, ngunit pagkatapos ay makikilala ko ng gaya naman
ng pagkakilala sa akin. Datapwat ngayon nananatili ang tatlong ito, ang pananampalataya, ang pag-asa, at ang pag-ibig. Ngunit ang pinakadakila sa mga ito ay ang pag-ibig. Kung meron hong iba't ibang mga batayan na ginagamit, ang iba't ibang mga larangan at iba't ibang mga karunungan sa mundong ito, napakaganda ho na ang atin pong mapagtuunan ng pansin ay itong mga talata na ating binabasa. Sapagkat ito ay magiging batayan naman ng ating mga kaligtasan at pagkatuto doon sa mga salita ng Diyos para tayo makapagpatuloy sa paggawa ng kabutihan. Kung sakaling meron ho kayong hindi lubos na naunawaan sa mga talatang ating binasa, wag po kayong mag-atubili. Tumawag lamang sa palatuntunang Itanong Mo kay Soriano at sa palatuntunang Ang Dating Daan para po naman mapag-usapan at matalakay ang mga bagay na maaaring hindi ninyo lubos na naliliwanagan. Sa pamamagitan po ni Brother Eli, kayo po ay magkakaroon ng pagkakataon na ito ay masiyasat at malaman natin ang iba pang mga kasukasuan sa mga talatang ating binabasa. At sana bukas, nandyan pa rin po kayo. Tuwing alas 8 ng gabi, tayo po ay magsalo-salo dito sa pagtunghay sa mga salita ng Diyos. Dahil lagi nating tatandaan, mapalad ang bumabasa.